Isa akong pastor. Sinimot ko lahat ng pinagmimisyonan ko. Walang sawa. Nasa langit na ang aking kasiyahan nang nalaman kong ako si Lucas. Hindi naman sa pagmamayabang. Marami na talaga akong naging kasintahan. Sisimulan ko ang totoong nangyari sa buhay pag-ibig ko. Bata pa lang ako, gusto ko na talagang mag-asawa. Pero di ko alam kung paano dahil bata nga ako. Sinimulan ko ito nang ma-inlove ako sa classmate ko. Araw-araw tuwing papasok sa school, nakikita ko siya at tumitibok talaga ang puso ko. Di ko alam kung anong tibok ba, bakit may ganun. Hanggang sa nandyan ang tuksuhan sa school. Araw-araw may iba't ibang nerereto ang mga kaklase. Siyempre lahat yun tawanan at walang tama lang sa akin dahil stage talaga yon ng mga ganong bagay. Bawat babae na nerereto ng mga classmates ay feel naman nila. Ako naman, cool lang. Tinatandaan ko lang ang bawat kilos nila. Merong naiilang, merong nagiging mabait, hanggang sa dumating ang time na medyo may alam na ako at may lakas na ng loob. Grade 5 to grade 6, usong-uso na ang love letter. Siyempre, sumusulat ako din ipapasa ng mga classmate, then magre-reply naman ng girl. Hanggang sa graduate at nagkahiwalay na nga kami dahil nasa bakasyon siya at diretsyo na din nag-stop. At naging true text na lang kami at syempre naging GF ko na nga siya. Mga 2 months ata yun. Sa pagkakatanda ko, then after that malayo na nga siya kaya wala nang malinaw na relasyon. Walang promise at walang plano. Tanging GF at BF lang. Pero naaalala ko, as in, grabe. Gabi-gabi, gusto niya. Tawag siya ng tawag sa phone. Then after that, syempre, nasa religious group choir member ako. High school life. Syempre, ligaw dito, ligaw doon, binata eh. Niligawan ko yung isang member sa choir. Naging kami. Then may kaibigan siya na gusto rin ako at ayun na nga, sabay sila at pareho din nilang alam. Pero parang ako lang ang lalaki na nakikita nila. Nako, grabe that time. Naglalakad kami sabay-sabay at yung dalawa, pareho kami, magka-holding hands. Normal life na magkakasama, masaya. Then after nun, nag-boarding house kami at may girl akong nakilala. Then nag-chat kami, nagka-in love at naging kami. GF ko na siya. Then after that, no closure. Lahat yan siguro age of 14 to 18. Naganap ang mga yan. Then may nakilala na naman ako na member din sa religion namin. At naging kami din. After nun, naging GF ko din yung isa. Yung isa pang group namin. At yung isa pang ka-member namin sa ibang group. GF ko rin yung nakilala ko pa sa tinutuluyan ko. Then after nun, meron na naman akong nakachat at naging kami na naman. Umuoo agad sila. Gusto din kita o tayo na ha? Halos ganun silang lahat. Hindi ko rin maitatago na lahat ng yon ay pinasaya ako sa Eurotext na malambot na may spring na pinagsisigawan ng nakakapagod na eksena. Isa-isa kong ikinukwento kung ano ang mga ginagawa namin sa mainit. Ang una ko talagang naging kalaro ay 15 pa lang kami that time. Sinama ko siya sa inuupahan namin at doon kami gumagawa ng mainit na sabaw. Dahil once time nga wala akong alam paano magsimula, ang tanging nandoon ay katahimikan lang at magkatabing nakaupo lang. Hanggang sabi niya, anong oras na lang? Doon ako kumilos at nagsimulang ilapat ang upper part hanggang sa umabot kami sa kwarto.
Pero wala akong tinanggal na kung ano-anong harang. Pilit ko lang pinapadaan sa cipher. Di ko nga alam kung umaabot ba sa dulo kasi medyo hurting sa part ko yung cipher. Then after nun, sinama niya na ako sa kanila. At doon, inubos namin ang 1 linggo sa ganong mainit na palitan ng armas. Di ko alam kung ano ang nauna kasi may binabanggit siya na meron siyang naging kayakap dati at di ko na tinanong kung yakap lang. Karamihan ay through phone nagaganap ang aming happiness sa gabi sa iba't ibang GF ko. Medyo matagal na rin kaya di ko maalala kung anong combo namin. Basta yun, ginagawa sa actually ay ginagawa din namin sa phone, text. Then, that time is nag-focus naman ako sa gusto ko. Nag-work at mag-aral bilang pastor. Inuna ko nga talaga ang mag-take ng entrance exam at interview. Malayo yun. Almost 3 hours. Ang biyahe. Then so sad. Di ako nakapasa. Dahil mababa ang financial na income na naisagot ko. So failed that time. Nag-apply ako ng work. Marami talaga. Marami ding tumawag pero pinili ko ang SM. So nag-work ako 1 year at after that, lumipat ako sa LCC market 5 months lang contract. Then uwi na and decide to go to Cavite para mag-work. Pero nagpatawag ulit ng entrance exam. So I'll try again. And wala pang results kaya tumuloy akong magbiyahe papunta sa Cavite. After that time, nag-apply ako ng 2 companies. Ang style nila, papupuntahin kayo sa court at pipila ka kung saang companies mo gusto mag-work. So okay na ang lahat at waiting ako ng interview. Then biglang may tumawag. Pumasa raw ako at makakapag-start na mag-schooling as pastor. So give up the work and go back home in school. At aaminin ko, medyo mahaba-habang taon yon kaya puro lang ako Jekyll's kapag namimiss ko ang Bambang kasi 5 years din yun, puro aral lang. Then the time has come. Malapit na nga ako magtapos, nasa trainee era na ako at nasa field na rin. Hanggang sa may nakilala ako, tinuturuan siya ng classmate ko at crush na crush ito ng classmate ko. Di ko talaga magets. Ang dami ko laging kasamang girl. Pero ba't nagka-encounter kami that time? Kay Mariang palad pa rin ako kumakapit. Siguro dahil na rin sa palagi kaming pinupuntahan ng girls sa house. Ipinaghuhugas, ipinagluluto. Kaya siguro na-attract ako dahil iba ang ginagawa niya sa amin. Na para naman talaga yon sa kaklase ko. Hanggang sa biniro ko sa text at naging kami. Ang masaklap dito ay nag-boarding house siya kung saan malapit sa tinutuluyan namin. At syempre, kami nga eh. That time, grabe, mainit ako. Nagliliyab. Isipin mo ba naman, 5 years kamay ang kasama? So hanggang sa umalis ako ng gabi at pinuntahan ko siya. Almost 1 month na ganun. Wala lang, as in comfort lang sa bawat isa. Kasi siya ay namatayan ng asawa. Ako naman sa Then pinapanood niya sa video ng burial hanggang cemetery ay naglulupasay talaga siya. As in umiiyak. Ako naman habang pinapanood ay naaawa talaga ako. Sa pinanood ko, nagwawala siya habang inililibing na ang asawa niya. Naaawa talaga ako. Nasa isip ko, ako na lang. Andito naman ako eh. Ganun, tumakbo ang feelings ko. I need to save him. Ayaw ko na may umiiyak na babae. Yun talaga ako. At yun. Alis ako ng alis tuwing gabi. Okay lang naman sa kanya puntahan. At eto na. Nalaman na ng group leader namin na umaalis nga ako ng gabi. Kinompronta ako ng leader. Totoo ba? Ito sabihin mo ang totoo para magawa natin ng paraan at masave kita. Okay, sinabi ko lahat. After that, dinala ako sa head at pina-explain lahat. Nag-explain naman ako. After 2 days, declare na akong stop. End of the world na para sa akin. More cries. Lahat wala na.
Siyempre, inalis na ako sa pagiging pastor at di na ako makadecide sa sarili ko. Sila na ang nagdesisyon. Ibinigay nila ako sa isang member. May anak din na dalaga pero wala na sa akin yun. Don't care na sa paligid kasi more problem nga. Siguro 3 days lang naman ako at inihatid na nila ako sa kapatid ko. Tulala lang, wala black-minded lang. Parang go with the flow lang ako that time. Then nang mag-decide ako, mag-work na naman. Pero iniisip ko yung iniwan ko. So after ko lumipat sa isa kong kapatid, nagpaalam ako. Aalis at maghahanap ng work. Bumiyahe ako at bumalik at nag-decide na sa kanya tumira kasi may hawak akong pera that time. Binayaran kasi nila ang mga books ko na almost 5K, then binigyan ako ng almost nasa 8K. Ayun, pwedeng pang simula. So ayun, nagsama kami. Araw-gabi, labanan. May mga sinasalihan akong online pyramid, pero di rin nag-click until humingi ako ng saklolo at umutang ng 40K sa kapatid ko. And sabi niya, tutulong naman siya sa akin kahit may work siya. Kaya naghanap kami ng pwesto medyo malayo, 1 hour ang biyahe. At yun, nauwi ako sa kanya. Minsan nag-aano kami, ganun ang setup. Gabi-gabi, tuloy na tuloy. Ganun ang setup, gabi-gabi kami. Tuloy-tuloy inside of 1 month. Then buti na lang, di siya nabubuntis. Hanggang sa mahina ang kita. Napilitan akong ibenta ang mga gamit na pangnegosyo at iuwi ang iba. Nagpasundo ako sa kapatid ko kasama ang jowa niya. At sinundo ako at nagpaalam na muna sa kanya. That time, ang gulo na naman ang setup. Grabe, di ko alam ba't di ako sumusuko noon. At nakauwi na nga ako sa amin. At yun, chat lang kami. Then may decision kasi. Dapat kaming sumunod. Dapat gawin ang wedding. Yun ang dapat daw na gawin. So ayun, bumisita siya. At syempre, pagdating ay bang-banga na naman. Ganun lang ang setup at diretso lakad ng requirements for wedding. But the scenario is, alam ko naman na aalis at mangingibang bansa siya. Pero ayaw ko talaga. Kasi mag-aasawa, iiwan din. Di ko alam, di ko bet nahiwalay sa partner. So ayun, pag uwi niya, waiting na kami ng schedule. 1 week na lang, kasal na. At sabi ko, wag na umalis. Kasi ikakasal din, iniwan. Kasi kinasal din, iniwan. Pangit naman yun kasagsagan ko ba yun bilang lalaki? Hindi na kami nagkasundo. Buong maghapon, iyak ng iyak lang kami. Umiiyak siya kasi aalis at mag-iibang bansa. Ako naman, umiiyak kasi iiwan. So ang ginawa ko, tinago ko passport niya. Pero nagpa-help siya maghanap sa kapatid ko. At that time siguro 4 PM na. Napagod ako kakaiyak. Nakatulog ako. At pinahanap niya ang passport niya. At tumakbo siguro at sumakay ng bus. At naalimpungatan ako. Wala na siya. Tumakbo ako. Nakapagsapatos pa naman ako kasi iniisip ko Manila yun Kaya nakapagsapatos pa ako. Sumakay agad ako ng bus. Grabe. Expected ko talaga na magkasunod lang ng bus ang sinakyan namin. Nakitext ako sa katabi ko. No reply na din, di ko na alam. May 400 ata ako sa bulsa ko noon. Mura pa ang pamasahe noon. Ibinayad ko, kulang. Pero naawa na ang driver. Nagkwento kasi ako sa kanila kaya pinagbigyan. So sinuyod ko ang terminal na papunta sa kanila. Di ko alam na nakikita niya pala ako na nandun ako. Pero wala. May ibang plano kaya initsapwera niya na lang ako. Di ko alam yun kasi kachat lang pala ng mga kapatid ko siya. Lumipas ang maghapon kasi umaga na ako bumaba doon. Ang ginawa ko mag-antay sa terminal pero wala na. Nagugutom ako pero hindi ako nalilipasan ng gutom. Di pa ako nawawala sa sarili.
Gumagawa pa ako ng paraan para kumain. Nahingi ako ng sabaw. Pag may barya na bayad mula sa binubuhat kong bagahe na mga bumababang pasahero, ibinibili ko ng kanin. At napansin ng tendera na doon lang ako sa terminal. Sabi niya, may tinapay dito. Then, nagtanong at na-open ko. Nagkwento ako. Hanggang sa nagka-communicate sila ng mga kapatid ko. Nag-chat daw na pupuntahan ako. Papadalahan ako. Ang nasa isip ko that time, problema ko to. Hindi ko kayo idadamay. Kaya dali-dali akong umalis sa terminal na yon at sa ibang terminal lumipat. Dahil di ako makahanap ng bakante. Lakad lang ako ng lakad hanggang maghapon. Then na yun, napagod at walang-wala ng pera. Hahanap na naman ng mga bagahe na bubuhatin at magpapabayad. Then nakaapat ata akong terminal. Shout out sa Kagsawa Raymond, Beltranco at Superlines. So dumating na nga ang gabi at nagutom ako. Pinaplastik ko ang kanin at hingi ulit ng sabaw. Kasi may mga barya ako sa bulsa at nahiga ako sa terminal ng Superlines. Sinisita ako ng security. Bawal daw magtambay. Ang sagot ko bigla, sasakay ako para wag paalisin at bumabalik siya ng 12. Siguro at sakto may bus. Sabi niya, sasakay ka ba? Sasakay ka diba? Paalis na yan. Ay sige po, salamat. Sumakay talaga ako nang wala sa plano. At papunta nga ito sa amin. Yun ang naging daan para umuwi ako nang wala sa plano. Kung tumagal pa ako, ano na kaya ako doon? Manlilimos? Pulubi? Dahil di ko alam. Ang hirap kumita sa ganong may problema. Siguro yung ipampapamasahe ko sa bus, magkano lang ang ako na, pero pinagbigyan pa rin ako ng driver. Di ko alam. Ano na ang amoy ko noon? Shout out sa katabi kong babae na naiirita sa amoy ko at tinanggal ko pa ang sapatos ko na amoy daga na tuloy. Kung sa inyo nangyari ito, ano ang gagawin nyo? Tama ba ang ginawa ko na sinundan ko pa siya? Sana ay mabasa ko ang mga komento nyo na maipapayo nyo sa akin. Sana bigyan nyo ako ng payo tungkol sa nangyari sa akin. Nang sa ganon ay gumaan naman ang pakiramdam ko dahil sa true life story ko.